kailangan pa rin Professor, natin wait lang, nalito ipatuloy. ako. Even dun sa oral arguments, binanggit yon. Even mapatunayan na unconstitutional, walang mananagot sa Kongreso? O ganun po Or ang kung sino man nangyayari do'n. nag-approve ng pagtaas ng budget? Change in policy lang, titinuan, susundin kung ano yung desisyon ng Supreme Court. I said, hold up, wait a minute, something ain't right. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Mayroon akong kinakagalit sa hindi patas na pagtrato kay VP Sara Duterte. Pag siya ang inaakusahan, gagamitin ang lahat na paraan at dahilan para siya ay litisin at ikulong. Pero pag ibang politiko, katulad sa mga tao sa Kongreso, at ang hinayupak at inutel na presidente, ay magbubulag-bulagan sila. At isang katutak na palusot. Pakinggan natin itong babae na ito, na nagsampa ng reklamo kay VP Sara sa Ombudsman noong nakaraan na taon. At ang nakataya dito ay 125 milyon. At huhuliin natin ang kanyang napakalaking kaimpokritohan. Naniniwala po tayo na with this petition for the Ombudsman to do further investigation, in fact, mas makakalinaw to sa lahat. Lalabas ang facts, lalabas ang ebidensya, at mas makakalinaw ang taong bayan kung paano nga ba inabuso ang pondo ng Ma'am, yung pagbubukas, kung paano nga ba inabuso ang pondo ng ma'am, yung pagbubukas, kung paano nga ba inabuso ang pondo ng ma'am, yung pagbubukas, kung paano nga ba inabuso ang pondo ng ma'am, yung pagbubukas, Tapos may isa pang pagbabago na ginawa nila ay dati tinitingnan may extra pera ba ang gobyerno pagkatapos mapondohan lahat ng program. Parang kailangan mo munang siguraduhin na may pera tayo para ma-implement lahat ng program bago magkaroon ng unprogrammed. Ang nangyari nung mga nakakaraang taon ay hindi na nila tinitingnan kung kaya bang pondohan yung kabuuang budget. Basta parang may naging extra na pera sa isang revenue stream. Halimbawa, sumobra na yung excise tax dun sa target na excise tax. Kukuhanin na nila yung sobra na yun. Pupondohan na yung unprogrammed appropriation. So kahit walang garantiya na may pondo na para sa program, basta may nag-exceed na isang klase ng revenue ang gobyerno, pinupondohan na nila yung unprogrammed. Kaya ito po yung question ni Justice Leonen. Kung ganyan pala yung nangyayari na parang anytime, basta may nag-exceed na revenue target, pwede mo nang pondohan yung unprogrammed. Ano pa yung difference between program and unprogrammed, di ba? Pwede mo nang pondohan yung Oo. parehas na mga items at anytime, basta may nag-exceed na isang tax or non-tax revenue. So, napaka-importante po ng mga tanong na to dahil ito yung nagbigay daan para maabuso yung purpose ng unprogrammed appropriation. Dahil ito yung nagbigay daan para maabuso yung purpose ng unprogrammed appropriation. Dahil ito yung nagbigay daan para maabuso yung purpose ng unprogrammed appropriation. Dahil ito yung nagbigay daan para maabuso yung purpose ng unprogrammed appropriation. Makababayan, narinig ninyo. Malinaw na malinaw. Ang ginawa nilang pagbababoy sa program funds ay inilipat sa on-program funds na napakalaki. Kung ito total mo lahat simula 2023 hanggang 2026, ay halos abot na sa trilyon. Trilyon po, hindi milyon. Trilyon po, hindi bilyon. Trilyon, isang dosenang zeros. Ngayon tanungin natin sa alin na ito kung sino ang dapat managot. Ito nga yung isang question pa dun sa oral argument. Sino ba ang nag-a-approve Yun nga. noong item sa unprogrammed? Alin dun ang mapopondohan? Nasagot po ba yun Ah, during the argument? Sabi ng Solicitor General natin itanong sa DBM, di ba? Nung binigyan siya ng papel. Pero Ask the ikaw DBM. mismo bilang former finance undersecretary, anong sagot mo doon? Sino nag-a-approve? Alam mo, naging discussion yan sa School of Economics nung minsan na may forum kami. So, nandun si Secretary Toledo, nandun si former Secretary DBM, Ben Jokno. Sabi ni Secretary Toledo nung panahon nila, ngayon, at saka ni Secretary Mina Pangandaman, it was just the DBM Secretary na nag-approve at nag-identify. Sabi ni Secretary Jokno, nung siya yung Secretary of Budget, nung panahon niya, gumagawa siya ng memo at pinapa-approve to sa Presidente. Okay. So, well, ang nangyayari ay malamang depende sa administrasyon. So sa panahon ni Pangulong Marcos, lumalabas na DBM Secretary lang ang nag-a-approve ng prioritization kung anong items sa unprogrammed fund ang mapopondohan. At ito yung nakakalungkot. Ito yung bad news sa ating mga Pilipino kung anong nangyari.
nangyari, no? Nung kinuha yung pondo ng PDIC at ng PhilHealth, ang na-prioritize doon ay yung sa GIP, yung mga flood control projects na ngayon lumalabas ay substandard, ghost project, non-existent o hindi priority ayon sa Philippine Development Plan. So katulad ng sinabi mo, paano kung ma-declare as unconstitutional yan? Meron bang mananagot? Tama. Well, ang nangyayari lang dyan ay babaguhin yung proseso, babaguhin yung policy, pero hindi siya criminal procedure na yung mga politikong involved Ano? ay mapapakulong natin. Bilyong piso pinag-uusapan natin dito. Tulad ng sinabi mo, paano kung ma-declare as unconstitutional yan? Meron bang mananagot? Tama. Well, ang nangyayari lang dyan ay babaguhin yung proseso, babaguhin yung policy, pero hindi siya criminal procedure. Babaguhin yung proseso, babaguhin yung policy, pero hindi siya criminal procedure. Babaguhin yung proseso, babaguhin yung policy, pero hindi siya criminal procedure. Babaguhin yung proseso, babaguhin yung policy, pero hindi siya criminal procedure. Mga politikong involved Ano? ay mapapakulong natin. Bilyong piso pinag-uusapan natin dito. Walang mananagot. Walang mananagot. Ang may kasalanan yung proseso. Sino budol mo? Pumunta ka sa opisina ng Ombudsman. At gawin mo sa mga kongresman at sa inutel na presidente yung ginawa mo kay BP Sara. Hinayupak ka. Ang lakas-lakas mo noong magsampa ka ng kaso kay BP Sara sa halagang 100 milyon. Pero dito sa trilyong on-program funds na hindi alam saan napunta ay walang mananagot. Ang may kasalanan ay proseso. Ang sagot sa on-program scandal botang ina ka ay proseso. Sino bibubudol mo? Labas mo yung tapang at sipag mo noong sinampahan mo ng kaso si BP Sara. Bayaran ka ni Bobong Marcos, hinayupak ka. Makababayan ako ay nagtatanong lamang. Pasensya na at kumukulo ang aking dugo. Hindi ko matanggap na sa trilyong kinulimbat ng admin na ito. Ang mananagot ay ang proseso. Makababayan, hanggang dito na muna ako. Salamat sa oras ninyo. Paki-subscribe na lang po, like, share at pindot yung kampana. Maraming salamat uli. Duterte 2028. Fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.